nakita po akong mga gawa ni Tinay na mga bisyo. Ano? Sige po. At hindi ko naman po sa hindi ko sa sinisiraan kasi may mga patunay po ako, may mga alam po ako, may mga picture pa ako, at may mga kilala ako na nagsasabi at nakita ko rin talaga. So, gaya po nung minsan po. At pa talaga na, hindi lang ang pinakapangit doon, naapektuhan minsan yung mga kasamahan niya, hindi lang sa sa boarding yan. Alam niya nila nila Jemeline, nila Early. At syempre maapektuhan din yung pag-aaral niya pag ganyan. Kaya ewan ko, biglan mo yung nagbago si Tina ng konti. Baka sa may mga times na baka na siya ng mga barkada. Po. So, kaya ngayon po, dumiretso na po ako dito agad sa inyo para ma-resolve agad habang maaga pa. Po. Kasi pagka nagtagal-tagal po ito na baka siyempre yung mga tumutulong gusto rin na suportahan si Tinay po at pangit yung ganyang magbibisyo ka pa habang may tumutulong sa iyo. Kasi parang parang disrespectful dun sa mga tumutulong. Dahil bakit dapat habang ganito pa tayo i-grab natin yung opportunity at natin paghusayin at pagpahalagahan yung mga bagay na natatamo natin habang meron pa. Kasi pag nagpatuloy po yun, may possibility po na mawala ang mga tumutulong sa kanya. May possibility na baka tamarin din ako. Po. So ngayon pa lang po kayo na po ang inano ko para na agad talaga maano na agad si Tinay, mag-guide na agad. So, Nay, alam ko pa baka na-shock kayo ngayon, may, po niyo po ba yun? Alam niyo po ba yung mga ganun nangyayari kay Tinay? Na medyo minsan po, siya, lumalabas siya palagi ang gabi minsan. Sasabi sa akin, nagrereklamo sa akin mga kasama niya sa boarding. Si Tinay, minsan gabi na, or umaga na nauwi. Medyo nag-aalala tayo, syempre, tinutulungan rin natin siya. Gusto ko rin siya, maituwid siya ng kahit maituwid siya sa tatamang tamang landas. Sabi ko nga po sa kanya, nagsabi nga po sa akin na nalalabas daw siya. Sabi ko, ano bang pinagagawa ang pag nalabas? Nagtatrabaho daw po siya. Yun ang sabi niya sa akin. Sabi ko, baka may boyfriend ka naman. Wala daw siyang boyfriend. Kaso lang, kung hindi natulog doon sa boarding, nakaka-worry yun, nakakapag-alala yun kasi babae po siya. Kung sa iba natulog. Kahit pa sabihin natin na babae pa rin siya saka gabi, hindi pa masyado. Tapos ngayon po, nagpapaalam na trabaho daw po siya. Sabi ko, alam ba yan ni Kuya Eds? Hindi pa daw. Ang sabi niya, matrabaho siya, 2 buwan man lang daw. Babalik naman daw siya sa pag-enrollan. Kasi bakasyon naman, sayang naman daw ang 2 buwan. Kaso lang malayo, sir. Saan po? Sa Dasmariñas, Cavite, doon daw matrabaho. Napakalayo naman nun. Napakalayo po nun. Payag ko po kayo, payag po ba kayo nun? Hindi ko man nga kilala ang pupuntahan. Yun nga, medyo nakakapag-alala din pati. Si Tinay, matapang si Tinay. Pero alaman minsan, daw niya ang pupuntahan. Pero minsan si Tinay dapat, din yan, medyo mag-ingat din siya sa mga sinasamahan niya. Kasi marami tayo dito guys sa mga na tinulungan na dati na medyo napahamak, gawa ng medyo gagaya niyan, masyadong tiwala sa mga sa ibang mga madali kasamahan. Po siya, Madaling magtiwala. Madaling magtiwala. Sabi ko nga, di magparalabas ng gabi kung wala man din kaulangan na pupuntahan. Kaya nga. Hello everyone! Welcome back again to my channel. So mga kasukay, mga kalingap, ayan po. Parang
lungkot, nakadismaya naman po, no? Itong nalaman natin about dito kay Tinay, no, mga kalingap. So, etong si Kalingap Edu ay gusto niya na syempre matulungan itong si Tinay na makapagtapos ng pag-aaral. At syempre, meron naman po siya mga sponsor na tumutulong sa kanya, kaya nakakapag-aral po siya. So, dapat ang gawin ni Tinay is mag-aral siya maigi, huwag siyang bumarkada kasi sabi nga ni Kalingap Edu is umuwi ng gabi, minsan daw hindi umuwi ng bahay. Tapos, yung napapabarkada, siguro na ano siya sa barkada, napapasama, no, mga kalingap. At ayan nga, alam naman natin ang kasama niya sa boarding house ay si Early at saka si Jeneline. So, sabi nga dyan ni Kalingap Edu is naapektuhan din yung mga kasama niya sa bahay, no. Siyempre, kapag kasama mo sa bahay, mag-aalala ka rin. Kasi bakit hindi umuwi, di ba? So, magkakasama sila sa bahay. So, syempre, aantayin din ng mga kasama nila itong si Tinay, bakit hindi umuwi. So, may time daw na hindi umuwi ng bahay si Tinay at hindi nila alam kung saan natutulog. So, sabi nga ni Kalingap Edu, itong si Early yung panganay o siya yung pinakamatanda sa tatlo, no? Kaya, binilinan niya siya ni Kalingap Edu na syempre, siya yung magbabantay doon sa mga kasama niya kung may mga mali ng ginagawa, para maiwasan at mapagsabihan, no, mga kalingap. So, ayan nga, sabi nga dyan ni Kalingap Edu, may mga picture pa nga daw siya, may proof na talagang si Tinay ay napapabarkada. At nakakalungkot lang kasi sa halip na mag-aral ka mabuti, yung pagsikapan mo para matuwa sa iyo yung mga sponsor na tumutulong sa iyo ay eto pa yung malalaman natin na napapabarkada at kung saan natutulog, no? Mahirap po yun, no, mga kalingap, kasi sa halip na dapat pagbutihin mo para matuwa yung mga sponsor na tumutulong sa iyo. Baka mamaya, pag nalaman ng mga sponsor yung ginagawa niya, is mawalan siya ng sponsor na tutulong sa kanya. Kasi, syempre, madidismaya sila sa nakikitang ginagawa nitong si Tinay, no, mga kalingap. Kaya, nakalungkot lang po, no? Sana baguhin ni Tinay yung kanyang ginagawa. Kung may trabaho man siya, o gusto niya magtrabaho, sabi nga is gusto magtrabaho sa malayo. So, hindi tayo nakakasiguro kung yung pupuntahan niya ay maganda, di ba? So, alam naman natin na merong tumutulong sa kanya at nag-sponsor. So, kung gusto niya magtrabaho, siguro dyan na lang sa Daet, no? Makakalingap, malapit lang. Huwag na dun sa malayong lugar. At saka mahirap kapag malayo, no, mga kalingap. Kahit yung nanay ayaw niya rin kasi syempre hindi naman nila kilala yung pupuntahan. So, mas maganda dyan na lang sa kanila, no. At sana etong si Tinay ay mag-focus siya sa pag-aaral niya kasi sayang yung opportunity na binibigay ni Kalingap Edu, no, ng mga sponsor. Sabi nga ni Kalingap Edu, paano na lang daw kung tama rin na siya na i-vlog itong si Tinay. So, paano na yung pag-aaral ni Tinay, di ba? So, talagang maapektuhan itong si Tinay kapag ganyan yung pinapakita niya. At yung mga sponsor ay ayaw na tumulong sa kanya kasi nakikita nila na hindi naman pala desidido, parang paisi-isi lang, barkada lang. So, hindi magandang tulungan, no, mga kalingap. Yung magandang tulungan, yung nagsusumikap na mag-aral, na pinapakita mo talaga na deserve na mabigyan ka ng tulong. So, sana dapat ganun yung gawin ni Tinay, no? Makinig siya sa advice ni Kalingap Edu kasi marami na yung na ano natin na umalis na hindi naman nakapagpatuloy ng pag-aaral, di ba? So, mas maganda makinig siya sa advice ni Kalingap Edu kasi para din naman po ito sa kanya, no? Magtiis siya kasi pagka nakagraduate na siya at makapaghanap siya ng trabaho, pwede na siyang, kung saan niya gustong pumunta, pwede siyang pumunta at meron na siyang sariling pera, di ba? So, kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral, may possibility na magandang opportunity yung makukuha mong trabaho kaysa dun sa hindi ka po nakatapos ng pag-aaral. Mahirap maghanap ng trabaho, no? Sana itong si Tinay, hanggang maaga pa is baguhin na niya kung ano man yung ginagawa niya ngayon na maging ano siya, magsumikap siya
ipagpatuloy niya yung kanyang pag-aaral, no, mga kalingap. Para din naman po ito sa kanya. So, ayan po, no, mga kalingap, maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at pagsuporta dito sa aking mga ginagawang reaction video. At syempre, suportahan po natin Val Santos Matubang, Kalingap Rob at Edna Vlogs at ang inyong lingkod, Gandang Emmy, at syempre support po natin Kalingap Edu. So hanggang dito na lamang po muna. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at pagsuporta sa aking mga ginagawang reaction video. Bye-bye and God bless po sa ating lahat.